Kinben Book 5, Chapter 113. Kumawala na nga ang malakas na cheer mula sa mga supporters ng Calapan City sa loob ng venue. Tambak na kasi ang Occidental Mindoro team at mukhang isa itong pangit na senyales para sa kanila. Ang mga taga Calapan City nga na nanonood ng laban ay nagdiriwang na rin dahil doon. Makikita nga sa loob ng Canubinguan Barangay Hall ang masayang mga manonood na pinapangunahan ng kanilang kapitan. Naroon din nga ang mga barkada ni Baron at Martin at sila nga ay tuwang-tuwa habang inuubos ang pameryenda roon. Mula naman sa bahay ni Andrea ay makikita nga ito na kasalukuyang nakaupo habang nanonood ng TV. Kasalukuyan nga rin niyang hinahaplos ang kanyang tiyan at makikita ngang naroon din ang ama't ina ni Ricky na ngiting-ngiti sa score sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Kagayang-kagaya rin si Ricky ng Kuya PJ noong naglalaro ng basketball ito. Sambit pa nga ng ina ni Ricky na ikinangiti na naman ng asawa niya at ni Andrea. Habang magkasama kasi ito at si Andrea ay napakwento na rin ito tungkol kay PJ Duremdes na ikinatuwa lalo ng dalaga. Para raw siyang nakikinig ng isang basketball story na magandang idokumento at ipakita sa marami. Ang galing ng bayaw ko. Ang layo na talaga ng naabot ni Ricky sa basketball. Parang kahapon lang magta-try out pa siya sa sisa. Nangingiting wika naman ni Andre na umabsent nga sa trabaho para lang manood ng Game 2 ng Mimaropa League. Mula naman sa Mansalay ay makikita nga sa loob ng faculty room ang masayang panonood ng mga teachers doon sa pangunguna ni Sir Carlo Tuason. Si Miss Kat nga ay tuwang-tuwa rin sa nangyayaring laban dahil mukhang ang Calapan City na ang magcha-champion dahil sa lamang na nagawa ng mga ito sa pagpasok ng huling quarter. Wala namang pasok ang mga estudyante pero simula na rin kasi ng brigada eskwela kaya sila ay nasa paaralan ng mga ganitong panahon. Ituloy mo lang iyan, Ricky. Nandito kaming mga taga Mansalay na buo ang suporta sa iyo. Kami na ni Gerald ang bahala sa OMPL sa sunod. Sabi pa nga sa sarili ni Carlo na marahan pang napakuyom nang makitang si Ricky ay nagpakawala ng isang jump shot na kung saan ay kitang kita niya na kabisadong kabisado na nito ang kanyang itinuro. Ano, nanonood ka ba? Tapos na ba ang exam mo sa mga bata? Tambak ang Occidental Mindoro. Chat naman ni Kat kay Gerald Valdez. Mayroon naman ngang summer class si Sir Valdez sa kanyang paaralang pinagtuturuan. Sa replay ko na lang panonoorin. Bakit mo naman sinabi sa akin na tambak na? Reply naman agad ni Gerald at napatawa naman si Kat dahil sa ginawa niyang pang-i-spoil sa nangyayari sa game. Nang mga oras namang iyon, mula sa Puerto Galera ay makikita ngang masaya ring nanonood ang mga players ng Puerto Galera Sea Lions na pinapangunahan ni Henrik Ramirez. Magkikita pa tayo, Mendez. Pinapangako kong sa oras na magkaharap tayo sa Maharlika ay babawi na kami. Sabi na nga lang ni Henrik sa kanyang sarili. Napangiti naman si Jeric na kanyang katabi dahil sa marahang pagngiti nito. Masaya ka, Henrik ah? Fan ka ba ng Calapan? Tanong naman ni Salonga na agad na ikinakunot ng noo ni Ramirez. Anong sinasabi mo? Bakit ako magiging fan ng kalaban? Tanong naman ni Henrik na medyo nagsuplado. Fan siya ni Ricky Mendez, Jeric. Sambit naman ni John Ray at doon na napatawa si Salonga at si Henrik naman ay parang hindi natuwa sa narinig niya mula sa kanyang isang katabi. Pinagsasabi ninyong dalawa. Supladong sagot naman ni Ramirez at makikita nga ang pagngiti lalo ng kanyang dalawang katabi. Alam kasi ni na John Ray at Jeric na magmula nang bumalik sila ng Puerto Galera matapos ang pagkatalo nila sa Palawan ay lalong naiba ang habits ng kanilang team captain. Bihira na nila itong makitang may dalang babae sa resort nila. Ni hindi na nga rin daw ito nag-o-open ang topic tungkol sa mga babae at nagugulat na lang sila na palaging maaga itong naglalaro sa public basketball court ng Puerto Galera. Bihira na rin daw itong mag-inom ng alak at may isa pa silang napapansin dito nitong mga nakaraan. Nakita kasi nila si Night Abad dito sa Puerto Galera na kung saan ay pinuntahan si Henrik at nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa. Iwas na iwas kasi si Henrik kay Abad noon pa man, kaya ikinagulat nila
ang pagpapapunta nito sa kapatid. Oo, nakita raw nila na nagbabangayan pa rin ang dalawa sa mga bagay-bagay. Pero pagdating sa basketball ay nakita nila na parang kakaiba ang kanilang team captain habang nakikipag one-on-one sa best player ng Maharlika League. Nagbago ka na, Henrik, sabi nga ni Abad matapos dakdakan ng kapatid sa harapan ng mga manonood. Mas gumaling na ba ako? Hindi pa rin, natatawang sagot ni Abad. Wala pa rin ba akong magagawa sa higher leagues dahil maliit lang ako? Wala pang 6-footer ang height? Bulalas naman ni Ramirez at si Abad naman ay mabilis sa dinampot ang bola para ipasa sa kanyang mayabang daw na kapatid. Hindi ka nagigil na matalo ako. Mukhang ang focus mo na yung improvement mo sa paglalaro. Sabi naman sa sarili ni Abad ng oras na iyon. Magkaganoon man, hindi siya nagpakita ng bait kay Henrik. Naging isang mapagmataas pa rin siyang kapatid dito na palaging minamaliit sa pagbabasketball si Ramirez. Para naman kay Henrik ay wala na raw siyang pakialam sa mga sasabihin ni Abad. Hindi na raw siya magpapadala sa galit niya rito, bagkus ay masiisipin na lang daw niyang mas maging magaling pa. Sandali nga ring may naalala si Henrik mula sa kanyang nakaraan. Ang naging inspirasyon niya sa paglalaro noon ng basketball, ang taong palaging sinasabing may kakaiba siyang talento sa paglalaro nito. Hindi na ako magugulat kung dumating ang panahon na makilala ka sa buong bansa dahil sa talento mong iyan na hindi nangangailangan ng training. Nagkakamali ka, Papa. Kailangan ko ng training para gumaling. Sambit na nga lang ni Henrik sa kanyang sarili matapos niyang maalala ang isang sinabi ng kanyang ama sa kanya noon. Matapos nga iyon ay napahiyaw pa sa tuwa ang kanyang mga kasamahan nang si Romero ay nagawang paupuin sa sahig ng court si Rayos gamit ang crossover nito. Ang game 2 nga ng Mimaropa League ay napanood sa buong bansa dahil sa livestream ng ilang mga pages sa Palawan. Makikita nga sa isang conference room ng mga Duremdes sa Batangas Sports Complex sina PJ, Domingo at si Lionel na kasalukuyang nanonood ng laban. Si PJ nga ay ngiting-ngiti habang pinapanood ang laro ng pamangkin niya. May mga pagkakataon nga rin siya na napapasigaw dahil sa mga pambihirang plays nito. Si Domingo nga ay masaya ring mapanood si Ricky at sa totoo lang daw ay nakikita niya rito si PJ. Bigla tuloy niyang naalala ang mga panahong naglalaro pa ito. Ang mga panahon na kung saan ang Batangas City ang sinasabing pinakamalakas na team sa basketball. Basta't kasama si PJ Duremdes ay isang siguradong panalo kaagad ang makukuha nila at kasabay nga rin ng pag-alalang iyon ng matanda ay ang panghihinayang niya na hindi nila napasali si Ricky sa Black Cats. Kung sa Batangas lang sana maglalaro ang anak ni Grace, ang lakas sana lalo ng team natin. Nasambit naman ni Domingo at si Lionel naman ay napatayo nang marinig iyon. Oh, saan ka napupunta? Tanong naman ni PJ sa kanyang anak na marahang tumango. Magpa-practice na ako. Kalapan na naman ang sure na mananalo sa labang iyan. Malumanay na wika ni Lionel na matapos makuha ang phone niya sa ibabaw ng mesa ay agad din siyang lumabas mula sa conference room. Napaseryoso na nga lang siya na napatingin sa malayo. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko ito para sa pinsan ko. Pero parang hindi na ako natutuwa na parang palagi nilang bukang bibig si Ricky. Mukhang kailangan kong ipaalam sa kanila na ako pa rin ang pinakamagaling na Duremdes pagdating sa basketball. Sabi na nga lang ni Lionel sa kanyang sarili habang siya ay naglalakad. Kailangan maipakita ko sa kanila sa darating na Maharlika League iyon. Sa oras na magkaharap kami ni Ricky ay dapat inampasok ko siya sa loob ng court. Hindi lang basta matalo ang team nila. Ang last quarter nga ng Game 2 sa PPC Coliseum ay hindi na maganda para sa team ng Occidental Mindoro. Natapos ang third quarter sa score na 96-70 at hindi na nga nagawa nila Stimosa na isalba ang kanyang mga kakampi sa pagkakataong ito. Hindi na nga nila napigilan ng Romero Mendez tandem na sinamahan pa ng depensa ni Sanchez. Naroon din nga ang rebounding at depensa ni Magbuo sa ilalim ng basket. Humina rin ang depensa nila Stimosa sa quarter na iyon dahil may 3 na siyang foul at kung mapapaapatan daw siya ay siguradong lalo na raw silang matatalo.
Tila nga rin walang kapaguran ng mga players ng mga nakaasul sa labang iyon. Sa pagpasok naman ng 4th quarter ay dito na nga rin ipinasok ng Calapan City si Carlo Ibanez. Sa kalagitnaan nga ng quarter kung saan ay lamang pa ng 30 ang Calapan ay tuluyan na nga ang pinagpahinga ni Coach Isaiah sina Ricky Mendez, Maki Romero, Trey Sanchez at Marlon Magbuo. Ipinasok na nga niya sina Baron Cimeron na inapiran pa si Dre dahil sa ginawa nito kay Rayos na pagsipa sa itlog matapos ang isang jump shot niya. Halos mamatay nga sa pagtawa sina Baron ng oras na iyon. Si Gomez naman ang bumalik sa bench ay marahang napakuyom dahil sa mga sikong pinatama sa kanya nina Romero at Sanchez. Nakailang upo rin siya sa sahig dahil sa kanyang pagdepensa sa mabibilis nilang kalaban. Nakakainis, parang wala silang kapaguran. Bulalas na nga lang ni Gomez at si Rayos na kanyang katabi ay napakuyom din. Kahit matalo tayo, kailangan makabawi ako kahit papaano. Mahinang wika ni Rayos kay Gomez na makikitang pawisang-pawisan na. Anong pinaplano mo? Bibigyan ko lang ng isa ang kalaban natin. Makabawi man lang sa ginawa nila sa akin. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Wika pa nga ni Rayos sa tumayo na para muling pumasok sa loob ng court. Maglalaro rin uli ako, coach. Last game na ito kung kaya sasamantalahin ko na. Sabi nga rin ni Vincent Gomez sa kanilang coach na nawala na rin ang yabang sa katawan dahil natambakan ang kanilang team. Sige, kayo na ang bahala. Sabi na nga lang ni Coach Barcibal na napatingin naman kay Lastimosa na pagod sa nangyaring paglalaro. Maraming salamat Kyle sa ilang araw na pagsama sa team namin dito sa Mimaropa League. Winika nga ng matandang coach. Salamat din coach. Nag-enjoy ako sa ligang ito. Hindi ko makakalimutan ang gaming experience na nakuha ko rito. Sabi naman ni Kyle na napatingin din sa kanyang mga kakampi. Salamat sa inyo. Kahit hindi naman tayo ganoong naging close sa team, ay ayos pa rin kasi nagpakita kayo ng improvement sa paglalaro. Sabi naman ni Kyle sa mga kasama niya na agad na napangiti sa kanya at nagpasalamat. Ang laban ay nagpatuloy. Ang mga fans ng Calapan ay nagwawala na rin dahil sila na ang champion. Kaso, ang magandang pagtatapos ng labang iyon ay tila may isa pa palang matinding palabas na ipapakita sa marami. Sa natitirang 2 minuto, isang rambulan sa loob ng court ang naganap na naging dahilan upang ang labang iyon ay lalong mapag-usapan ng marami. Pinatulan nga ni Baron sina Rayos at Gomez sa kanilang ginawang panggugulang sa laro at bilang kapalit noon, walang championship ceremony na naganap. Agad ding nagsiuwian ng mga players ng Occidental Mindoro dahil pinagbabato sila ng mga manonood dahil sa nangyari. Si Kyle Lastimosa nga ay napatawa na lang sa kanyang sarili habang sakay ng eroplano papuntang Maynila ng araw ring iyon. May sugat nga rin siya sa mukha dahil nakisali siya sa rambulang naganap sa loob ng court. Mas lalo tuloy raw na naging memorable ang pangyayaring ito para sa kanya. Ramdam nga rin niya na masakit ang kanyang katawan dahil sa nangyaring laban sa Palawan. Uuwi muna siguro ako ng CDO. Sa barko naman sumakay ang mga kakampi niya sa team at makikita nga sina Gomez, Rayos at Lanete na may kanya-kanyang black eye at masakit ang katawan dahil sa nangyari. Si Coach Barcibal naman ay natawa na lang sa nangyari dahil may bigla siyang naalala sa kanyang nakaraan nang makalaban niya ang team ni Cervantes noon. Samantala, mula naman sa hotel na kung saan nakatuloy ang Calapan City team ay sermon nga ang ibinigay ni Isaiah sa lahat ng kanyang mga players dahil sa nangyaring iyon. Ang inaakala kasi ni Isaiah na tahimik at matiwasay na game 2 ay nauwi sa isa sa hindi niya makakalimutang pangyayari sa kanyang pagsisimula ng pagko-coach. Ang imahe nga ng Calapan City Blue Phoenix ay agad na nabahira ng bansag ng ilan dahil sa ginawa nila sa team ng Occidental Mindoro team. Coach, bumawi lang kami sa ginawa nila. Hindi naman kami ang nauna. Sabi pa nga ni Baron na agad na napayuko nang tiningnan siya ng masama ni Isaiah. Oo nga, pero bakit pati kayong mga nasa bench ay pumasok din sa loob ng court? Iiling-iling na wika na nga lang ni Isaiah sa kanyang mga players na nakayuko na ng mga oras na iyon. Kasalanan mo ito, Babalo. Mahinang wika nga ni Maki kay Larry. Si Ricky naman ay naiiling na lang na napapangiti sa naranasan niyang laro kanina. Ganito pala ang pakiramdam na makipagsuntukan dahil sa basketball.
kapag inaargabyado ang mga kakampi mo. Sabi naman ni Ricky sa sarili at makikita nga siyang may galo sa kaliwang pisngi. Bukod nga sa sermon ng tatay ni Andrea ay nasermonan din siya ng babaeng anak nito nang tumawag ito kinahapunan. Kasama ng pagkakampiyon ng Calapan City Blue Phoenix sa Mimaropa League ay ang pagte-trending din ng nangyari sa huli nilang laro. Akala ko mababait ang mga players ng Calapan City. Natatawang bika na nga lang ng isang lalaking nakatayo sa harapan ng bintana ng kanyang condominium na nasa 25th floor ng gusaling kinabibilangan nito. Nakangiti nga niyang pinagmamasdan ang mga nagtataasang gusali ng BGC ng mga sandaling iyon. Siguro, kailangang tawagan ko muna si Isaiah para tanggapin niya ang alokong training camp para kay Ricky Doremdes Mendez. May ngiti pang ang winika ng lalaking iyon na kung pagmamasdan ay nasa mahigit 50 na ang edad. Bagamat matanda na ito, ay makikita pa rin namang maganda ang pangangatawan nito sa suot nitong fitted shirt.